After nga natin masaksehan na matindi pakikipaglaban ng grupo ni Gabimaru sa mga Tensen sa episode 8, ay ngayon naman sa chapter na ito ay malalaman nga ni Gabimaru yung patungkol sa Tao at sa Bulaklak. Kung paano ito nagmamanifest para ma-acquire ang kapangyarihan na katulad kay Chubi o sa mga Tensen, having a faster generation at may kakayahang mag-transform. Kaya't make sure na tapusin mo hanggang dulo ang video na ito para malaman ang buong detalye. Hi di Senpai Koy, kung bago ka nga lang sa ating channel or page ay i-hit mo na ang subscribe button para like ka updated kung may mga bago tayong release na video na ganito. Ang tatalakayin nga natin ay ang chapter 68 and 69 ng Hell's Paradise or ang episode 9. So hindi ko na papatagalin pa, let's go! I can regenerate. Sa paninimula nga ng chapter na ito ay makikita nga natin si Mei at Sagiri na tumatakbo. Napatanong nga si Sagiri kay Mei kung alam ba daw nito kung ano yung binabalak ni Gabimaru. Hindi nga makaimik si Mei sa kadahilan na alam niya yung rason. At dito nga ay magkakaroon ng flashback way back na nasa kuweba pa sila. Bali in-explain nga ni Mei yung magiging possible outcome nito pag once na binabalak nilang maging parehas sa mga Tensen. Una, kung meron ka nga daw Tao sa katawan at nag-merge ka sa bulaklak na Tao, ay mananalo nga daw yung bulaklak at magkakaroon ng arborification o yung process bago maging 3-man seed room, which is maging bulaklak ka or puno. Pangalawa, kung parehas naman daw balanse yung Tao ng tao at bulaklak, ay mamamanifest niya ito o magkakaroon siya ng kapangyarihan na parehas sa Tensen. Napasabi na nga lang si Toma, way back nga daw nung nilaglag sila sa malaking butas ay marami silang na-encounter ng mga Tan o yung mga taong nag-transform na bilang halaman. Then dahil nga doon ay na-infect si Chubi o yung kapatid ni Toma. Pero in that case ay nagawa ni Chubi matalo yung Flower Tao at mapahinto yung arborification. Sumingit nga sabi si Mei na pasalamat nga daw yung kapatid ni Toma sapagkat kakaunti lang yung nakonsume ni Chubi galing sa Tan. Kaya successfully niya itong na-acquire yung kapangyarihan ng Tensen. Narinig nga ito ni Gabimaru at nagwika nga ito kung ganun pala daw sa pamamagitan ng arborification ay maa-achieve nila yung regeneration ability na same sa mga Tensen. Kaya tinanyayahan niya si Toma na samahan siya para makumpirma yung bagay na iyon. At dito nga sa panel na ito ay makikita natin na may hawak na bulaklak si Gabimaru at pinakita niya ito kay Toma. Bali ito nga yung isa sa mga tendrils ni Mudans. Kumbaga isa ito sa mga way para matrigger nila yung arborification sa pamamagitan lang ng pag-inject nito sa kanyang katawan on the spot. So basically ay i-inject niya nga daw ito ng kakaunti para mabalanse yung Tao. Nabigla nga si Mei sa plano ni Gabimaru sa kadahilan ng napakadelikado nga daw nito. Marahil nagawa nga lang yon by accident o maswerte lang talaga si Chubi. Usually kahit kakapiranggot lang ng bulaklak na gagamitin ay napaka-fatal na daw nito o mabilis yung pagkalat sa buong katawan na nagkukos ng pag-bloom. Kahit nga daw yung may kapangyarihan na merong regeneration ay hindi ito mapipigilan. Then mapapasilip nga sa atin sadlit yung current situation nila Gabimaru kung saan ay nakapagla ng direct hit yung Tensen sa bida natin. At malubha nga ito o hindi basta-basta sa kadahilan na pwedeng mamatay si Gabimaru dito. So mabalik tayo sa pag-uusap nila Mei at Gabimaru. Tinukoy nga dito ni Mei, pag once na ang iyong katunggali ay kabaliktaran na kapangyarihan ng Tao mo o yung sa konsepto ng 5 elemento ay mahirapan nga daw itong mag-regenerate. Ay naman kay Gabimaru, bakit nga daw si Chubi ay nagawa itong ma-pull off? Kung susumahin nga daw si Chubi ay merong metal attributes Tao. Then yung katunggali niya na si Jupa na meron namang fire attributes Tao. So sa madaling sabi ay paano daw na pull off ni Chubi na ma-counter yung arborification kung yung tumalo dito ay antay ng attributes niya. Kumbaga dapat hindi balanse yung Tao ni Chubi para ma-manifest yung pag-infect sa kanya ng Tan. At kung naging successful naman yon ay dapat hindi magagawa ni Chubi mag-regenerate same sa mga Tensen. At doon nga nakumpirma ni Mei na dahil nga daw ito sa kalagayan ni Chubi kung saan ay nasa bingit na ito ng kamatayan sapagkat ang Tao ay nagkukonsume ng pagginga at pag-iisip. So kung mawalan ka ng malay ay parang mabablanko rin yung Tao mo o hindi niya ma-identify kung ano yung attributes mo tinataglay. Bali magpo-focus na lang yung Tao sa pag-regenerate ng iyong buong katawan. Kaya't napasabi na lang si Gabimaru na okay, naintindihan ko na. Pero sumingit naman ang sabi si Mei na hindi daw ito magandang malaman. Sa kadahilan ng kakaibalan daw talaga si Chubi o isa itong espesyal na even unconsciousness ay nagawa niyang matalo ang Flower Tao. Dahil malakas yung will nito at ego na kahit nasa bingit na ng kamatayan ay hayok na hayok pa rin makasurvive. Nung malaman nga ito ni Toma yung nangyari sa kanyang kapatid ay in-encourage niya si Gabimaru na huwag na itong gawin sapagkat sadyang espesyal lang daw talaga yung kuya niya. Karagdagan niya pa na hindi naiiba si Gabimaru sa kanila na kahit unting tusok lang ng Flower Tao ay pwede na silang mag-transform into Tan. Kaya't naguluhan si Gabimaru kung ano yung pagkakaiba ni Chubi sa kanila. Dahil ba daw meron siya pinaglalaban na ayaw niyang mawala o may malalim na dahilan bukod doon.
Back to the present ay nagawa nga ni Gabimaru ma-inject yung flower tau sa kanyang katawan. This is great chance kasi nasa bingit na siya nakamatayan kung saan mababalanse yung tao niya. Kung inyo makikita nga sa panel na ito ay unti-unti na naghihilom yung sugat ni Gabimaru. So meaning ay naging successful talaga yung process. Doon rin napagtanto ni Gabimaru na kumukuha siya ng lakas ng loob pag once na napupunta siya sa bingit na kamatayan, na kahit anong mangyari ay never siyang magpapatalo sa kahit sino man. So dako naman tayo kay Mei at Sagiri. Nung tinanong nga ni Sagiri yung patungkol sa plan B na naisip ni Gabimaru ay nagulat siya sa kadahilan na isasakripisyo ni Gabimaru ang kanyang sarili para ma-acquire yung kapangyarihan ng Tencent na alam naman natin na walang kasiguraduhan kung magtatagumpay ba talaga. Kasi isa itong sugal or kabaliwan ayon pa kay Yusuriha na currently ay nasaksihan yung mga nangyayari kay Gabimaru. Kahit kung inyo mapapansin ay nag-aalala na si Sagiri kasi alam niyang gagawin ito ni Gabimaru alang-alang sa asawa niya. Then babalik naman ang scene dito kay Gabimaru. Kung inyo mapapansin nga ay fully healed na ang bida natin at una na itong lumusop. Napansin nga ito ni Ran kahit sinipa niya si Gabimaru gamit ang kanyang kanang paa. Pero nakaresponse agad dito ang bida natin at mabilis lang itong nakaiwas. However, dahil extraordinary rin talaga yung bilis ni Ran ay nadaplisan si Gabimaru sa kanyang kaliwang mata. Napasabi na nga lang siya na dahil nga daw nag-regenerate siya ngayon, hindi daw ibig sabihin nun ay makakasurvive na siya sa atake ni Ran. So gusto niya lang ipaiwatig na si Ran ay antay sa kanyang attributes at ang sobrang pag-consume ng maraming tao sa kanyang regeneration ability ay pwede rin ikasawi niya. Kung inyo makikita nga ay nagbabadya na si Ran na umatake muli at pinaplanong durugin si Gabimaru gamit ang kanyang kanang paa. Buti na nga lang ay nakatalon si Gabimaru. Sa isip-isip nga ng bida natin ay nasa disadvantage siya na sitwasyon dahil mahina nga daw yung regeneration ability niya. Bukod pa dyan ay hindi nga rin daw enough yung pinapakawalan niyang atake. Dapat daw as soon as possible ay mapatay niya agad si Ran. Pero may mga bagay siyang need intindihin bukod doon. Dahil habang nagkukonsume siya ng tao, ay malaki yung possibility na matitake over ng bulaklak yung katawan niya. Na same sa nangyari kay Chubby nung nagka-enkwentro sila. So mabalik naman ang scene kanila Mei at Sagiri. Nung malaman nga ni Sagiri ang lahat patungkol sa plano ni Gabimaru, ay nagmadali na sila maghanap kung saan nakatago yung Elixir of Life. At para na rin makabackup sa mga kasama nilang nakikipaglaban ngayon sa mga Tencent. As you can see nga sa panel na ito ay unti-unti na kumakalat yung mark ng flower tau sa katawan ni Gabimaru. Pero napansin niya rin na hindi lang siya yung humihina yung regeneration ability. Bali pati na rin pala daw si Ran. So kung magpapatuloy yung pakipagsabayan niya kay Ran sa laban ay malaki yung chances na magkukonsume rin ito ng tao kay Ran na magiging dahilan ng pagbagal ng kanyang galaw. Kahit mas mabuting ipagpatuloy lang ni Gabimaru yung mga nangyari ngayon para maging predictable na yung maging atake ni Ran sa susunod. Nagsalita nga dito si Yasuhira para kay Gabimaru at nagwikang hindi ka normal. Nakikipaglaban ka sa bingit na kamatayan at isinantabi yung humanity mo para sa taong hindi naman talaga nag-i-exist. So yung gusto lang sabihin dito ni Yasuhira na hindi totoo yung asawa ni Gabimaru. Bali nilalason nga lang daw yung isipan ni Gabimaru ng head ng shinobi. Hindi nga daw mangmang si Yasuhira para sumabay sa kangalan ni Gabimaru. Napangiti na nga lang si Gabimaru nung marinig iyon at winikan tama ka. Pero may mga lugar nga daw na katulad niya na isang mangmang ang nakakapasok doon. So sa madaling sabi ay naniniwala pa rin si Gabimaru na may asawa siya. Kumbaga doon siya kumukuha ng lakas para magpatuloy kung ano yung nararamdaman niya. At marami nga siyang sinabi patungkol sa kanyang asawa kung bakit ba ito ang una niyang naiisip. At dito nga ay bumangon si Yasuhira then nagsalita na hindi niya istilong pumili ng laban na alam niyang hindi niya mapapanalo. Matapos niya masambit iyon ay bigla na lang siya sumuka. Pero hindi naging hadlang iyon kay Yasuhira at ginamit niya ang kanyang lubid na gawa sa likido at tinali ito sa kanyang tiyan para mapahinto kahit papaano yung pagdurugo. Kung inyo makikita nga ay nabuhay ng loob si Yasuhira at pinaplano sabayan na si Gabimaru para ma-takedown agad ang Tencent na si Ran. Ay pa sa kanya na hindi nga daw makakaligtas itong halimaw. Sa kadahilan ng pagbabayaran nito yung pagsira sa maganda niyang damit. Pero pasita sabi ni Gabimaru na hindi naman yan sayo. Nilathala nga dito ni Gabimaru kay Yasuhira na yung flower tau nga daw ay binibigyan siya ng kakayahan para mag-regenerate and also ma-enhance yung atake niya. However, dahil nga fire attribute si Gabimaru ay parang walang kwenta yung mga atake niya kay Ran. Sa kadahilan ng water attributes nga ito. Gayunpaman ay meron pa rin silang pag-asa sapagkat si Yasuhira ay merong earth attributes daw na isa sa mga kahinaan ng attributes ni Ran. Subalit ayon pa kay Yusuriha na hindi nga daw enough yung kakayahan niya para matalo si Ran. Dagdag pa na hindi parehas ni Ran si Mudance. Kasi si Ran nga daw even mag-transform sa pagiging halimaw ay hindi pa rin nawawala yung kanyang senses. Kahit yung atake ni Yasuhira na slapdash ay for sure na mabilis lang maipigilan ni Ran. Kung inyo mapapansin nga ay lalo nga nagliyab si Gabimaru dito at lumapit sa halimaw. Ayon pa sa kanya
na totoo, malabo tayong manalo pero wala na talagang ibang option. Then sinambit niya nga ulit dito yung asawa niya. Kahit pa balang nasabi ni Yasuhira na oo, narinig na namin yan. At ito na nga, una nang umatake si Gabimaru gamit ang skills na tinatawag na Ninpo Demonic Firebug. Para nga itong flash bomb kung saan ay nagagawa niya mabulag kahit sadlit yung kalaban niya. Then as you can see ay agaran agad nandoon ang bida natin sa gilid ni Ran at bumuga ng apoy. Mabilis nga lang itong naiwasan ni Ran at nagpaplano nga siya dito mag-counter attack. Sumagot naman dito si Yasuhira kung saan ay tinalian niya ang kaliwang paa ng halimaw. Binabalak niya nga itong hilain para mawalan ng balanse. Kaso nagawa pa rin ni Ran makabangon ng mabilis. Naging malaking opportunity nga ito sa bida natin na mabaling yung atensyon ni Ran. Kaya't dali-dali siyang lumundag papalapit sa kalaban. Kaso nga lang ay natusok siya ni Ran gamit ang kanang kamay nito. Nagulat nga dito si Gabimaru sa kadailan ng malapit nga ito sa kanyang tandem. Pasalamat nga siya ay nasa bandang gilid lang ito tumama. Kaya't inactivate niya ang kanyang Ninpo Ascetic Blaze para masunog si Ran. Pero nagawa nitong mahawakan si Gabimaru sa ulo na ikinagulat naman ni Yasuhira. Bali tinapon nga ni Ran si Gabimaru kung saan nakatayo si Yasuhira. Agaran naman tumayo ang bida natin ayon pa kay Yasuhira na umalis ka nga, napakainit mo. Dito nga nakumpirma talaga ni Gabimaru na wala talagang kwenta yung mga atake niyang pinapakawalan. Na even direct hit na yon ay hindi man lang matinag-tinag si Ran. Nagsalita nga dito si Ran at nagwikang kahit ano nga daw gawin nila o mag-teamwork pa si Gabimaru at Yasuhira ay hindi nga daw ito magiging effective sa kanya. Pero gayon pa man ay napakaganda nga daw pagmasdan yung ginagawa ng dalawa. Dahil nakikita ni Ran na desperado talaga ang mga ito na even hindi perpekto ay nagsusumikap. Kaya napasabi siya na isa ito sa mga ninjutsu. Ayun daw talaga yung isa sa mga foundation ng Kung Fu. At dito nga ay nakangiti na yung bida natin. Sa kadahilan ng alam niya na kung paano matatalo si Ran. Bali yung gagawin nga nila dito ay mag-i-spam sila ng ninjutsu o gagawing exhausted si Ran. Narinig na ito ng alimo at nagwikang mabuti. Ipakita mo sa akin ang lahat. Dagdag niya pa na maganda nga daw ito dahil ma-fuel yung training niya. Napasigaw nga dito si Yasuhira at sinabing need pa daw galitin ni Gabimaru yung kalaban nila o ilathala yung gagawin niyang plano. Wala nga naging kibo si Gabimaru sa sinasabi ni Yasuhira. However, perpekto nga daw ngayon sapagkat meron silang solusyon para mapatay si Ran. By using ninjutsu, kung inyo makikita nga sa panel na ito ay inactivate niya ang lahat ng kanyang mga nalalaman na skills. Then hindi nga rin magpapaulit dito yung bida natin dahil nag-release rin siya ng maraming atake na related sa kanyang fire attributes daw. Pero despite of this ay nagawa pa rin ni Ran ma-deflect ang lahat ng atake na pinapakawalan ng dalawa. Kaya nagtanong si Ran if tapos na sila. Yung naging response na nga lang ni Gabimaru na oo, enough na yon. At mapapasilip nga sa atin dito kung ano yung nakikita ni Gabimaru na tao ni Ran. Kung inyo mapapansin nga ay nag-crack na yung tao ni Ran sa bandang gitna ng katawan niya. Pali dahil nga daw ito sa continuously nilang pag-atake kay Ran ng ninjutsu. Bukod pa dyan, once pag na-expose daw si Ran sa liwanag ay same lang daw siya sa mga tao kung saan ay nai-stimulate yung strong burst of light sa kanyang mata at dinadala ito papunta sa kanyang utak. So yung effect, kahit ma-deflect ni Ran yung mga atake ng paulit-ulit ay mahirapan naman siyang maiwasan yung pagkaka-expose niya sa mga pagsabog. Then mataas nga daw yung hyperfocus ni Ran. Ket ito yung naging dahilan ng pagkasira ng kanyang tao. Karagdagan pa, pag once na nasa Kishikai mode sila or yung halimaw na anyo, ay marami nga daw itong nakukonsume na tao. So kung mag-i-spam ng atake si Gabimaru na may tao, ay for sure sasagot naman dito si Ran para gumamit rin ng tao. So ibig sabihin lang ay hinihintay talaga ng bida natin na mag-transform ang mga Tensen sa kanilang Kishikai mode para doon nila ibubus ang lahat at pagurin ito. At dito nga as you can see ay nagawa nila Gabimaru at Yasuhira ma-self-destruct si Ran dahil sa sobrang nito paggamit ng tao. Hindi nga inaasahan ni Ran, then may malaking problema pa si Ran na kinakaharap sapagkat once nawala siya sa kanyang Kishikai mode ay magiging vulnerable na siya sa mga atake o magiging sobrang hina niya na. At ito ang magiging malaking pagkakataon nila Gabimaru para paslangin si Ran na walang kahirap-hirap. At doon matatapos ang chapter 68 and 69 ng Hell's Paradise or ang Season 2 Episode 9 ng anime. This is Senpai Koy, paalam.